Init na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan na ang Department of Energy na tutukan ang problema sa power supply. Matinding init na naranasan kahapon dahilan umano ng pagpalya ng mga planta ng kuryente. Luzon at Visayas grid muling isa sa ilalim sa yellow alert status ngayong araw, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Commission on Elections, nagkaroon umano ng pag-abuso ng idiskwalipika sa bidding ang Smartmatic para sa 2025 midterm elections ayon sa Korte Suprema. Pinakamalaking balikatan exercises isasagawa sa April 22 hanggang May 10. Partisipasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at armed forces ng iba pang mga bansa inaasahan. At 18 tao patay bunsod ng matinding pagbaha sa Oman. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 17, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na makipag-ugnayan sa lahat ng power supply stakeholders kasunod ng naranasang yellow at red alert kahapon sa Luzon at Visayas grid. Binigyan direktiba rin ng Pangulo ang lahat ng government offices na magtakda ng mga polisiya para sa pagtitipid ng konsumo ng kuryente. Ayon sa Pangulo, mahalaga ngayon ang pagtutulungan ng bawat isa upang masiguro ang sapat na power supply hanggang sa mga susunod na araw. Nanawagan rin ito sa publiko na magtipid ng konsumo sa kuryente upang maiwasan na magkaroon ng rotational brownouts. Inihayag ng Department of Energy na ang matinding init ng panahon na ating nararanasan ang sinasabing dahilan ng biglaang pagpalya ng ilang mga planta ng kuryente kahapon. Nauna nang isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, ano na yung ginagawang hakbang ng DOE ngayon para abatan itong nararanasan nating pagnipis ng supply ng kuryente? Aga ngayon nga patuloy pa rin ang pagbabantay ng Department of Energy o DOE sa supply ng kuryente sa bansa matapos nga ang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas grid kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng Energy Department na patuloy ang kanilang coordination sa mga energy power producers upang maiwasan ang malawakang power interruptions sa Luzon at Visayas grid. Kaugnay nito, inatasan ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang mga tanggapan ng pamahalaan na manguna sa energy conservation, gayon din ang mga pribadong sektor. Ngayong araw nga aga April 17, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, simula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi ay yellow alert ang Luzon grid. At kaparehong alert status din sa Visayas grid, simula naman 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Kaya inaasahan pa rin ngayong araw ang ilang power interruption sa ilang lugar sa Luzon at Visayas grids dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente. Ngunit kaugnay nito aga, siniguro nga ng DOE na patuloy ang kanilang pagtugon upang agarang maibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinayuhan naman ng mga consumer na mag-unplug o magbawas ng paggamit ng kuryente para nga maiwasan ang mga brownouts. Ayan munang update aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Luzon grid ngayon, araw, bunsod ng manipis na supply ng reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ang yellow alert mamayang 1:00 ng hapon at tatagal hanggang 11:00 ng gabi. 18 power plants ang nagpatupad ng forced outages ngayong araw habang may 3 planta ang gumagana sa derated o mas mababang capacity.
Base sa report ng NGCP, nasa 13,607 megawatts ang available capacity sa ngayon ng power supply, habang nasa 12,874 megawatts naman ang peak demand. Samantala, isa sa ilalim rin sa yellow alert status ang Visayas Grid simula mamayang 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. 13 planta naman sa Visayas ang nagpatupad ng forced outages habang 5 power plant ang gumagana sa mas mababang capacity. Pakikiusapan ng Department of Transportation ang mga manufacturer ng modern unit ng pampublikong transportasyon na magbigay pa ng discount para mas maging abot kaya ang pagpapalit ng unit ng mga operator kaugnay ng isinusulong na modernization program. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Mahigit 2 milyong piso ang bawat isang unit modern jeepney mula sa iba't ibang manufacturer ayon sa Department of Transportation. Ang mga modern jeep ang ipapalit sa mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Layon nito na mas maging ligtas ang mga pampublikong transportasyon at mas maging komportable ang biyahe ng mga pasahero. Sa tanong kung affordable na ba ang higit 2 million pesos na unit ng modern jeep, ito ang sagot ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Siguro papakiusapan natin itong mga manufacturers, no? Kung po pwedeng magbigay pa sila ng discount, no? Sa motor show ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang 112th founding anniversary kahapon, ipinakita ng DOTR ang iba't ibang klase ng modernized jeepney. Kasama dito ang mga unit na nagagamit na sa kalsada mula sa mga manufacturer sa China, Korea at Japan. Pasok ang mga ito sa mga requirements ng PUVMP kagaya ng CCTV cameras, handbrake, mataas na headroom, Euro 4 engine at device para sa automated fare collection system. Bukod dito meron ding mga locally manufactured na modern jeep na taglay pa rin ang itsura ng iconic jeepney. Isa dito ay gawa ng Francisco Motors. Ibinida ng kumpanya ang kanilang prototype fully electric jeepney na may aircon, CCTV, nakakatayo ang mga pasahero at may device na din ng automated fare collection system. Ayon sa service provider ng Francisco Motors, maraming benepisyo sa pasahero at mga tsuper kapag QR code o online ang pagbabayad. Pangunahin dito ay maiiwasan ang hindi pagbabayad ng mga pasaherong sumasakay. So we're moving the Philippines to digital payments, and there's a lot of benefits there. So there's, at the moment, missed payments from people jumping on and off the jeepney without paying. This sort of system, quick and easy mobile payments, captures that. It's a record-keeping system as well. Plano ng Francisco Motors na maibenta sa publiko ang fully electric modernized jeepney na gawang Pinoy nang wala pang 1 milyong piso. Our price indicator here is 985,000 per unit. Bukod dito meron ding isa pang modernized jeepney na itsurang tradisyonal, gawa naman ito ng Black Hawk Philippines. Halos parehas ang presyo nito sa mga imported unit na higit 2 million pesos, pero ang pinagkaiba, Euro 6 na ang makina na gagamitin at may mga insurance na rin nakasama sa package deal kapag kukunin ng mga kooperatiba. Ang aircon jeepney natin may automobile na air condition. Meron rin po siyang fire extinguisher as in case of emergency. Meron rin pong isa sa ating sa driver's seat. Meron rin po yung LED dome lamp para sa kasi minsan hirap po yung mga pasahero natin humanap ng jeep, hindi po kita minsan. And yung CCTVs po, recorded po siya with makikita po yung mukha. Parang ang ano po natin dito is ranging from 1080 pixels to 4K, which is kitang-kita po talaga yung mukha ng pasahero. Binigyang diin naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng modernisasyon sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Yun po mga drivers natin, hindi na sila masyadong mahihirapan na mag-operate ng mga vehicles. Kanina nasubukan mo, power steering pa yung manubela ng ating mga sasakyan. Pag-suportahan po natin itong ating vehicle modernization program,
ay talagang makikinabang yung mga stakeholders, hindi lang yung mga pasahero. Matatanda ang kasama sa tinututulan ng mga transport group na manibela at piston ang umano'y mataas na halaga ng mga modern jeep na ipinapalit sa mga tradisyonal na unit kaya sila nagsasagawa ng transport strike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapataw ng multa para sa mga e-trikes at e-bikes na mahuhuling dumadaan sa national roads. Ang mga mahuhuling lalabag ay i-isyuhan ng ticket at pagmumultahin ng halagang 2,500 pesos. Samantala, ang mga mahuhuli naman na walang rehistro at lisensya ang nagmamaneho ay pwedeng ma-impound. Nauna nang sinabi ng MMDA na layo ng hakbang na maiwasan na ang mga aksidenteng kadalasang kinasasangkutan ng mga e-bikes at e-trikes, lalo na ang mga dumadaan sa national roads. Sumugod sa Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga naging biktima ng Labas Casa Scheme. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Chief Police Colonel Neil Francia, ginamit ng sindikato ang dokumento ng mga biktima para makapaglabas ng mga sasakyan sa kasa. Narito ang report ni Lea Ilaga. Problemado ngayon ang magkakabarangay na ito sa isang lugar sa Maynila matapos na mabiktima ng Labas Casa Scheme. Kwento ng mga biktima na gamit ng sindikato ang kanilang pangalan, ID at mga dokumento para sa paglo-loan ng kotse. Ngunit ang niloan na sasakyan, hindi nila nahawakan o nakita man lang. Ang agreement po kasi is kami po ang ipapangalan sa kotse para mailabas po sa Toyota. Tapos po, yung kakilala daw nila, yun daw po yung gagamit. Tapos ipapasok daw po sa Grab. Tapos ang Grab ang magma-monthly kasi parang magiging business daw po. Wala din umanong ipinangako sa kanilang kita buwan-buwan. Ang tanging ibinigay lang sa kanila ay ang 10,000 piso na komisyon para sa paggamit ng kanilang pangalan. Sinabi ni alias Maria, apektado na sila ng pangyayari dahil sila ang pinupuntahan at sinisingil ng mga car dealer. Ang iba sa kanila, binantaan pang kakasuhan. Babalik-balik po yung Toyota sa amin. Tapos ang sabi, tinatanong po kung nasan yung kotse, saan nakapark, bakit anong nangyayari sa kotse, ba't hindi nababayaran. Hindi po namin masagot kasi hindi po namin nakita yung kotse, wala po sa amin. Kwento pa ng mga ito, nag-recruit pa sila ng ibang kakilala para maka-loan din ng kotse sa pagkakalang legal naman ito. Nagtiwala rin po kasi ako kasi kumpare ko po tapos hindi naman po iba sa amin. Ang pangako po niya is hindi kami mapapahamak. Na safe po. Kasi yun din po yung tanong ko sa kanya bago ko pinasok to. Sabi ko, safe naman to, di ba? Wala naman itong magiging problema. O daw, wala daw pong magiging problema. Kaya nagtiwala po ako. Ganon din po sa mga naipasok ko. Kasi yung mga pinasok ko pong tao, hindi rin po iba sa akin, mga kumpare ko din po. Na nangangailangan din. Kaya sabi ko, akala ko makakatulong ako, pero basta pa sa mapa po. Ayon kay Highway Patrol Group National Capital Region Chief Police Colonel Neil Francia, hindi na bago ang naturang modus. Sa katunayan, mayroon na silang tinututukang suspect ukol dito. Driver ng asawa ng mayor dito sa Metro Manila, isa yun sa nagpapasilitate doon sa para mag-release mo. Kasi may contact sa yes. car. Pati yung mga victims, siya rin. Hindi natin mapailan muna basta-basta yan. Except yung mga victim. Pero nabanggit pa siya ng mga victim? Yes. Ilan ang nagbanggit sa kanya marami? Marami dito. Yung 8 ata yung nandito ng last month. Paalala ng PNP HPG sa publiko, surihing mabuti kapag may nag-aalok ng mabilisang car loan o maging ang mga nagbibenta ng murang sasakyan. Ugaliin ari ang mag-check sa LTO, HPG at surihing mabuti ang mga nakakatransaksyon upang hindi mabiktima ng mga sindikato. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga pulis sa Taguig City ang isang Chinese national na mayroong high-powered firearms at mga bala. Ayon sa pulisya, mayroon ding nakuhang flag ng China at iba pang mga kontrabando sa suspect. Mula sa Camp Kramen, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano-ano pa ang mga nakuha sa suspect? Bakit daw mayroon siyang matataas na kalibre ng armas? Magandang pali sa iyo, Ella. Kasama nga sa nakuha dito sa Chinese national ay ang caliber 5.56 rifle, M4 carbine, 2 magazine para sa caliber 5.56, 36 na piraso ng bala para sa 5.56, 6 na bala rin para sa 9mm. Mayroon ding mga airsoft rifle na M16, airsoft pistol, Gamo tactical scope, 2 granada. Mayroon ding tactical vest, tactical helmet na mayroong markings o tatak na China. 3 pistol holster, 3 pirasong iba't ibang ID, Chinese flag at isang backpack. Mayroon din, Ella, na nakumpiskan 2 mamahaling sasakyan kabilang nga ang McLaren. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, patuloy ang ginagawang profiling sa suspect at inaalam din nila kung bakit mayroon itong mga matataas na kalibre ng baril at tactical helmet at kung saan ito gagamitin. Wala din aniyang maipakitang dokumento ang suspect sa 2 mamahaling sasakyan. Sinabi pa ni General Nartates na matapos maaresto ang suspect, mayroon pa mga Chinese na nagtungo sa Camp Bagong Diwa, Taguig para suhulan ng mga pulis ng halagang 3 milyong piso kapalit ng kalayaan nito. Dahilan para arestuhin din ang Chinese na nag-alok ng suhol. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Comprehensive Law on Explosive and Chinese na nahulihan ng baril at pampasabog. Hindi rin naman ligtas sa kaso ang Chinese na nagtangkang manuhol at ito ay sasampahan ng kasong corruption of public official ng National Capital Region Police Office. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Naghain ng resolusyon sa Kamara ang Makabayan Black lawmakers upang maimbestigahan ang sinasabing Chinese recruitment ng retired personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng AFP na iniimbestigahan na rin nila ang umano'y recruitment. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalisa, anong House Committee nais paimbestigahan ng Makabayan Black lawmakers itong tungkol sa umano'y Chinese sleeper cells? Aga, nais ng Makabayan Black lawmakers na imbestigahan ng House Committee on National Defense and Safety ang naiulat na recruitment ng active at retired Philippine military personnel ng China-based firms na nagpapanggap umanong mula sa Western countries o may kaugnayan sa US military. Kaya inihain ng mga ito ang House Resolution number 1682. Layo umano ng recruitment na makahikayat ng retired at active duty military personnel para sa part-time jobs bilang online analyst. Bukod dito, pinabubusisiri ng mga mambabatas ang napaulat na Chinese sleeper cell sa bansa. Sa gitna ito ng umiiking na tensyon sa West Philippine Sea, gayon din yung kontrobersyal na gentleman's agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng pinagtatalo ng teritoryo. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang napaulat na recruitment. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Na-monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan. Matatagpuan sa lalawigan ang 2 bagong sites para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Na-monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea.
partikular na sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panatag Island at Lawak Island. Kabilang ito sa mga pinagtatalunang teritoryo ng Pilipinas at China. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary, may iba namang naglalayag o nagpapatrolya. Wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. Samantala, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Ito ay matapos manawagan ng isang mambabatas na imbestigahan ang pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Naghain ng resolusyon sa Kamara si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara ukol sa pagdagsa ng mga Chinese student sa higher education institutions sa Tuigaraw. Any report po, the AFP takes seriously. So we are looking into this, but in terms of peace and order issues po, that is the mandate of the Philippine National Police. So we'll be working with them closely on these matters po. So investigations will be on their end, and then if there will be AFP na requirements from their end, then we will be extending our assistance accordingly. Nagpahayag naman ng alarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at ngayon ay mga estudyante sa bansa. Tanong nito, ano ang ginagawa ng malaking bilang ng Chinese student sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Question din ito ang napaulat na student exchange program na umano'y sanctioned o pinahintulutan ng Commission on Higher Education o CHED. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na parte lang ng estratehiya ng China ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Samantala, pag-uusapan naman muna ng mga senador sa isang pulong kung dapat bang isa publiko ang gagawing pagdinig sa Senado kaugnay ng naturang kasunduan. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Propaganda ng China. Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, kasama ito sa estratehiya ng China para pag-away-awayan ng mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. No one believes it is binding. I mean, all of us knew that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of document. Clearly, they want us na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, and it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Lahat nagsasalita na lahat biglang naging eksperto, no? Kaya panawagan niya maging sa mga kapwa niya senador magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation, kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders. Let us put our acts together and be Filipinos. For one time lang, magkaisa po tayo dahil dambuhala itong kalaban natin. Ang nakakainggit sa kanila is lahat. If you do this, may strategy na sila. If you take this path, may strategy na sila. So, I pray na meron na rin tayong ganon. Ayon kay Senator Villanueva, hihilingin niya kay Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-usapan muna ng lahat ng mga senador sa isang caucus kung sa isang public hearing o executive session gagawin ang panukalang imbestigahan ng Senado ang sinasabing gentleman's agreement. Anya, may mga ilang senador kasi ang nagpahayag ng agam-agam kaugnay nito.
It's a part of national security. Habang nagsasalita tayo ngayon sa harap ng camera, alam natin na may mga nakikinig po dyan. Alam natin na ang bawat galaw ng pamahalaan pinagmamatyagan. Magbabalik ang sesyon sa Senado sa April 29 kung saan mayroon na lamang 4 na linggo ang mga senador bago mag-Senate adjournment. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng isang senador na kanilang bibigyang prioridad na maaprubahan ang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa oras na pirmahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, bakit kailangang aprubahan ng Senado itong nakaambang kasunduan ng Pilipinas at Japan? Aga, ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ito'y dahil itinuturing na isang treaty ang Reciprocal Access Agreement o yung RAA. Nakasaad aga sa Section 21 ng Article 7 o Executive Department ng Saligang Batas na walang treaty o tratado o international agreement ang magiging balido at epektibo hanggat hindi sinasang-ayunan ng di bababa sa 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Ayon sa mambabatas, mismong si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang humiling na maaprubahan ng kasunduan nang bumisita ito sa Pilipinas. Target nilang maaprubahan ang RAA bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na maaprubahan na ito ng Pangulo at ipadala sa Senado. Pero paglilinaw ni Senator Villanueva, iyan ay kung wala nang makikitang questionable ang Senado sa penal na bersyon ng kasunduan. Hopefully before SONA we'll be able to ratify. If there are no, kasi mahirap din i-commit na mara-ratify kaagad. No? We haven't seen the exact document that will be ratified by the Senate. Pero in principle, we already agree to it. In principle, we have talked about it with some senators. If not all of the senators, we're aware that we are going to tackle it soon. Aga sa ngayon, naka-session break pa ang Senado at magbabalik sa April 29. Sinabi kamakailan ni Pangulong Marcos Jr. na isinasapinal na lamang ang RAA at malapit na nilang maaprubahan. At siya muna ang update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Puspusan na ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines sa gaganaping 2024 balikatan exercises sa darating na April 22 hanggang May 10. Ayon sa Philippine Army, ito na ang pinakamalaking balikatan exercises na isasagawa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung saan makakasama rin ang partisipasyon ng iba pang mga ahensya ng gobyerno at armed forces ng iba pang mga bansa. Tinatayang nasa mahigit 16,000 mga sundalo ang lalahok sa joint military exercises sa panig ng Pilipinas at Amerika. Gayon din ang ilang puwersa mula sa Australian Defense Force at French Navy. Sa klaw ng isasagawang balikatan exercises, ang 3 components kabilang na ang command and control exercise, field training exercise at humanitarian civil assistance. Isasagawa ang mga ito sa iba't ibang lugar mula sa Northern Luzon, Western at Southern Luzon Command. Naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa issue ng pagkakadisqualify sa bidding ng Smartmatic para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa Supreme Court, nagkamali ang COMELEC nang idiskwalipika nito ang Smartmatic sa public bidding. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na yung detalye nitong desisyon ng Supreme Court kaugnay sa pagkakadisqualify sa bidding ng Smartmatic? Magandang tanghali Aga. Inanunsyo nga kanina ng Korte Suprema na nagkamali itong Commission on Elections o COMELEC sa pagdesisyon ng idiskwalipika ang kumpanyang Smartmatic sa pagsali sa public bidding para sa gagawing halalan sa May 12, 2025. Paliwanag ng Korte Suprema, pinangunahan ng COMELEC ang pagdiskwalipika sa Smartmatic kahit hindi pa naman ito nakapagsumite ng kanilang bids document. Hindi anya nasunod ng komisyon ang proseso mismo nito ng pagsasagawa ng bidding. Ang Smartmatic ay matagal nang naging partner ng komisyon
sa automated elections simula pa 2010. Pero nilinaw ng Korte aga na hindi naman maaring ipawalang bisa ng desisyon ang ginawang public bidding at pagbibigay ng kontrata dito ngayon sa nanalo para sa 25 elections yung kumpanyang Miro. Ito ay dahil na rin sa issue umano ng pagiging practical, equity at justisya. Samantala hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Smartmatic na mag-issue ng temporary restraining order. Wala din anya kasing irreparable injury o pinsala sa Smartmatic. As of now, Smartmatic can indeed, pwede po sila mag-participate in the next elections, pero subject rin to, let's say, if anyone files a disqualification case against them again. Ayon naman sa Smartmatic aga, welcome sa kanila itong desisyon ng Korte na nagpapakita ng hustisya. Tiniyak din nila ang pagiging handa ng pagsuporta sa COMELEC para sa modernization sa proseso ng halalan sa Pilipinas. Ang COMELEC naman aga ay inaasahang maglalabas ng kanilang official statement kaugnay dito sa desisyon ng Korte ngayong araw. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Hanggang sa taong 2025 na lamang pagkatapos ng unang parliamentary elections ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na naatasang gumawa ng mga batas at magpatupad ng mga programa para sa normalization sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Pero ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., magpapatuloy pa rin ang normalization kabilang na ang peace process kahit nagkaroon na ng halalan sa BARM. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi natatapos sa halalan ang peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang ito sa normalization o proseso ng pinapangarap na makabalik sa maayos at mapayapang pamumuhay ang mga mamamayan ng Bangsamoro na apektado ng kaguluhan. Ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, bagamat mawawala na ang Bangsamoro Transition Authority o BTA, pagkatapos ng unang parliamentary election sa May 12, 2025 sa BARM, magpapatuloy pa rin ang peace process kabilang na ang decommissioning o pagbababa ng armas at reintegration ng Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants. Binigyang diin ni Galvez, ito ang pangako ng gobyerno. Gusto ng Pangulo na may eleksyon para magkaroon ng pananagutan ang mga mahahalal na opisyal. Ang po ng ating mahal na Presidente ay magkaroon po ng election para magkaroon po talaga tayo ng full legitimacy ng BARM. At the same time, meron po tayong accountability. Dagdag pa nito, ipatutupad pa rin ang ibang normalization program gaya ng socio-economic aspect para sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Pupulungin ng Department of Agriculture ang lahat ng gobernador at ang Chief Minister ng BARM para sa komprehensibong programang pang-agrikultura sa rehiyon. Ngayon pong 2024, 2025, we will make it a banner year for BARM kasi talagang lahat po ng mga socio-economic projects, especially po yung agriculture, kasi 70% agriculture po tayo, ay ipapa-implement po ng ating mahal na Presidente. Samantala, nang hinga ng reaksyon ang Commission on Elections sa panawagan na palawigin ng 3 taon ang Bangsamoro Transition Authority, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, political ang isyong ito. Yan pong desisyon tungkol sa pag-extend, wala po sa COMELEC yan. Yan po ay nasa sa political authorities ng ating pamahalaan. As far as the COMELEC is concerned, mahirap i-presume na hindi matutuloy. Sa part ng COMELEC, pinaghahandaan namin. Para sa COMELEC, kung sila ang tatanungin, tuloy na ang unang parliamentary election sa BARM. Sa katunayan, minadali nila ang pagpapasa ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Election Code ng Bangsamoro. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangunguna pa rin sa napupusuan na maging senatorial candidate para sa 2025 midterm elections si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Tangere ngayong buwan. Sa resulta ng mobile-based survey na isinagawa mula April 10 hanggang 13, 2024, nakakuha si Duterte ng 56.67% voter preference. Ito na ang ikatlong buwan na nasa top spot ang dating presidente sa senatorial survey ng Tangere.
Sumunod naman sa Senate poll sina CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Senator Bongo, former Senate President Tito Soto at ang broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok din sa top 10 sina Senators Pia Cayetano, Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at dating Senador Manny Pacquiao. Isinagawa ang 2025 Senate Survey sa pagkalap ng tugon sa 2,400 participants sa buong mundo sa pamamagitan ng isang mobile-based respondent application. Nakausap na ng 4 na tripulanteng Pinoy na kabilang sa crew ng container ship MSC Aris na kinubkob ng Iranian forces ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Irerekomenda naman ng Department of Migrant Workers sa International Bargaining Forum na ilagay na rin sa war-like zone o high-risk area ang Strait of Hormuz kung saan binihag ng Iran ang nasabing barko. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nasa ligtas at maayos ng kalagayan ang 4 na Pilipino na kabilang sa 25 tripulante ng Portuguese container ship na MSC Aris na kinubkob ng Iranian government nitong Sabado. Nakausap na rin ng mga ito ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kumakain ng maayos at nakaka-duty pa rin sila sa barko. The recent update is the 4 families of the seafarers managed to directly communicate via video call with their loved ones on board. The 4 seafarers said they are fine, they are safe, and they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released, not just exactly know where or not just know exactly when. Kaya naman umaasa ang Department of Migrant Workers na mapapalaya na sa lalong madaling panahon ang 4 na Pilipino. Nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs na siyang kausap ng pamahalaan ng Iran tungkol sa kalagayan ng mga tripulante. Dito sa Iran, we don't characterize it as a hostage situation kasi it's the Iranian government with the custody, holding custody over the 4 seafarers. So kaya nga ang sinasagawa ngayon is pakikipag-usap sa Iranian government to release them and to send them home. Ang Iran ang siya ring tumutulong sa Pilipinas para mapalaya ang 17 tripulante na hinostage naman ng Yemen Houthi rebels noong nakaraang taon. Samantala, ilalapit ng DMW sa International Bargaining Forum na isailalim na rin sa high-risk o war-like zone area ang Strait of Hormuz, gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. Ito na ang pangalawang insidente ngayong taon ng pagharang ng barko na may sakay na Filipino crew. January 11 nang kinubkob din ang oil tanker na St. Nicolas na may 18 tripulanteng Pinoy na pinalaya din kalaunan. Yeah, and we're forwarding a recommendation as well to the International Bargaining Forum to declare the Strait of Hormuz as a high-risk area. Kapag isinailalim sa high-risk ang isang lugar, dodoble ang magiging sahod at benepisyo ng isang tripulante kung papayag itong maglayag sa lugar na may banta. Pero mas mainam pa rin na gamitin ang right to refuse. Maaaring i-download ang form na ito sa Facebook page ng DMW. Mayroon din ito sa lahat ng manning agency at seafarers group. Nakasaad dito na bawal i-discriminate ang mga tripulante na nag-avail nito. Sa ngayon may naitala ng 25 tripulante na ginamit ito upang tumangging maglayag dahil sa panganib sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinabatid ng Department of Foreign Affairs na nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 2 ang bansang Israel sa gitna ng tumitinding tensyon sa Iran. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na sa ilalim ng Alert Level 2, ipinagbabawal pa rin ang deployment ng overseas Filipino workers sa naturang bansa. Hindi rin inirekomenda ang mga non-essential travel. Pero kung sakaling kinakailangan na bumiyahe pa Israel, payo ng DFA sa mga Pilipino gawin ang ibayong pag-iingat.
Pinapayuhan rin ang ating mga kababayan na naroroon na maging alerto at manatiling updated sa mga security pronouncement ng gobyerno. Nagbabala si U.S. Treasury Secretary Janet Yellen na papatawan ng Estados Unidos ng bagong sanctions ang Iran sa mga susunod na araw bunsod ng mga pag-atake sa Israel. Inaasahan namang makakaapekto ito sa kapasidad ng Iran na makapag-export ng langis. Batay kay Yellen, nakagawa na ng kahalintulad na aksyon ang Treasury at State Department sa nakalipas na panahon. Ito ay upang mapigilan ang destabilizing behavior ng Iran sa pamamagitan ng pagpapahina sa abilidad nitong magluwas ng oil. Humihingi ng tulong sa publiko ang mga otoridad sa Nevada, USA upang matunton ang dalawang lalaking nakuhana ng video na naninira ng ancient rock formation sa Lake Mead. Kita ang pagtatanggal ng mga ito ng sandstone at inihuhulog sa bangin. Batay sa Lake Mead National Recreation Area, nangyari ang insidente malapit sa Redstone Dune Trail. Ayon naman sa park officials, irreparable o hindi na magagawa uli ang dulot na pinsala. Posible rin namang maharap sa multa at makulong ang dalawang lalaki. 18 tao ang nasawi dahil sa matinding buhos ng ulan at flash flood sa Oman. Kabilang sa mga nasawi ang 9 na school children at isang driver matapos anurin ng rumaragasang tubig baha ang kanilang sasakyan sa Samad Asyan. Batay sa National Committee for Emergency Management, patuloy sa paghahanap ang mga rescue team sa 2 pang nawawala. At sa pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 91, versikulo 2, na nagsasabi, Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwala. At iyan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.